Hindi naman nasindak si Dojon sa gagawing pagsuntok ni Yang Chokji sa kanya. Ito ay napapatingin at naghihintay lang sa suntok na gagawin ni Yang Chiekji. Nabibigla naman si Han Minji sa biglang pag-amok ni Yang Chokji. Kaya dahil doon siya ay agad lumapit sa dalawa at awatan si Yang Chiekji sa kung ano ang gagawin nito. Napangisi namang sabi ni Yang Chokji, habang napapatingin kay Han Minji, sino ka para pigilan ako? Importante ba siyang tao para protektahan mo ng ganito? Napasabi naman si Han Minji kay Yang Chokji, pinigilan kita dahil isa itong ordinaryong meeting room. Ang mga ordinaryong tao na nasa malapit ay maaaring masaktan. Dagdag pa ni Han Minji, mayroong training field sa basement ng building. Bakit hindi ka doon pumunta at doon makipag-away? Nabigla naman si Yang Chokji sa sinabi ni Han Minji. Natatawa na lang si Yang Chokji habang napapasabi kay Dojon, parang kahit isang daliri ko lang, ay kaya na siyang madurog. Kailangan ba talaga nating gawin yon para lang sa lalaking ito? Hindi na lang ito pinansin ni Dojun, inayos niya na lang ang kanyang kwelyo, dahil sa paghawak ni Yang Chiekji dito. Habang si Han Minji naman ay naiirita sa kay-abangan ni Yang Chiekji. Bigla namang napaduro si Yang Chokji kay assistant, at napasabi, Hoy! Ikaw, ituro mo kung nasaan ang training field, nabigla naman si assistant sa sinabi ni Yang Chokji. Sa sobrang bigla nito, ito ay lumapit kay Jung Yang-chul at napatanong, Director. Anong gagawin natin kung masaktan si Yang Chokji dahil dito? Napaisip-isip naman si Jung Yang-chul sa sinabi ni assistant. Kaya ito ay napatingin kay Dojon at napatanong, okay lang ba? Mr. Lee, tumango naman si Dojun kay Jung Yang-chul, habang ito ay napapatingin ng seryoso. Kaya nang sumangayon na si Dojon, na hindi niya sasaktan si Yang Chokji. Tumayo si Jung Yang-chul at pinangunahan ang pagpunta sa training field. Nabigla at nagulat naman si assistant at hindi inaasahan na papayag ang direktor. Habang naglalakad si Jung Yang-chul patungo sa training field, ito ay napasabi, ituturo ko sa inyo ang daan. Napatanong naman si assistant habang sinusundan ng direktor, Direktor, seryoso ka ba dito? Napangisi namang sabi ni Yang Chiekji, habang kinokondisyon ang kanyang kamao, hindi ko talaga ugali ang mang-api ng mahihina. Ngunit dapat mong matutunan ang iyong lugar, kaya ipapakita ko sa iyo kung saan ka nararapat. Napapatingin naman si Minji kay Yang Chokji, at napapasabi sa kanyang isipan, seryoso. Si Mr. Lee pa talaga ang iyong tinatakot. Hindi naman pinansin ni Dojon ang pagbubunganga ni Yang Chokji sa kanya, nagpatuloy lang siyang maglakad patungo sa training field. Nang sila ay nakapunta na lahat sa Hunter Association Underground Training Facility. Napatanong si Jung Yang-chul sa kanyang assistant, wika nito, mananatili ka bang ganyan? Alam na ni Mr. Lee ang kanyang gagawin, napasabi na lang si assistant, habang ito ay nababahala, pero kahit siya ay magdahan-dahan maaari niya pa din masaktan si Yang Chiekji. Dagdag pa ni assistant, kapag nasira ang training facility, kakainin ako ng facility manager ng buhay. Napaubo na lang si Jung Yang-chul sa sinabi ni assistant. Ginamit ni Yang Chokji ang kanyang ki, at nilagay sa kanyang kamao. Habang ito ay napapangiti at napapatingin kay Dojon, ito ay napasabi, Hoy! Sut, kung luluhod ka at magmamakaawa sa harap ko, isang braso lang ang gagamitin ko. Napasabi na lang si Dojon sa kanyang isipan nang ito ay narinig niya, masyado siyang madaming sinasabi. Bigla namang napatanong si Dojun kay Yang Chiekji, habang ito ay napapatingin, maghapon ka lang bang magsasalita? Iniisip mo pa din talaga na mataas ka hanggang sa huli. Nang hindi mo alam ang lugar mo. Kumulo naman ang dugo ni Yang Chiekji nang ito ay narinig niya, habang ito ay galit na galit kay Dojun, ito ay napasabi, ayos lang. Walang makakapigil sa akin ngayon, papatayin kita ngayon. Hindi na lang ito pinakinggan ni Dojon, habang ito ay umaakyat sa training field. Napapatanong naman si Kang Min-hyuk sa kanyang isipan nang narinig niya ang mga sinabi ni Yang Chokji, lumalaban ba siya gamit ang kanyang bibig? Sa pag-akyat ni Dojon sa training field, dali-dali agad lumapit si Yang Chokji, para makagawa ng isang atake kay Dojon.
Habang ito ay naghahandang umatake, ito ay napasabi, Bo Bong-soo. Mamatay ka na ngayon. Gayunpaman ito ay naiwasan lang ni Dojun nang walang kahirap-hirap. Nagulat at nabigla naman si Yang Chokji, at hindi inaasahan na maiiwasan ni Dojun ang kanyang ginawang atake. Napapatingin na lang si Dojun kay Yang Chokji, bakas sa kanyang mukha na ito ay nababagot sa pakikipaglaban sa kanya. Dahil doon lalong nagalit si Yang Chokji sa ginawang emosyon ni Dojun. Kaya ito ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake habang minumura si Dojun. Ngunit madali lang itong naiiwasan ni Dojun nang hindi umaalis sa kanyang kinakatayuan. Napasabi naman si Yang Chokji kay Dojun, dahil sa pagilag ni Dojun sa kanyang mga atake, ang lakas ng loob mong iwasan ang atakeng ginagawa ko. Papatayin kita ng isang suntok lang, gayunpaman kahit anong bilis, lakas ng atake ni Yang Chokji, ito ay madali lang naiiwasan ni Dojun. Habang ito ay iniilaga ni Dojun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, sa palagay ko ay sapat na iyon. Umatrast pakaliwa si Dojun para maiwasan ang huling atake ni Yang Chokji. Dahil doon nagulat si Yang Chokji at nawala ng balanse sa kanyang kinakatayuan. Habang nawawala ng balanse si Yang Chokji dahil sa pagkabigla, inangat naman ni Dojun ang kanyang kanang kamay, at naghahandang atakihin si Yang Chokji. Sa pag-atake ni Dojun kay Yang Chokji, natakot at nagulat ang tatlong S-rank hunter na baka ito ay mapatay ni Dojun. Sa sobrang takot ni Han Minji sa gagawing atake ni Dojun kay Yang Chokji, ito ay napasigaw habang tinatawag ang pangalan ni Dojun. Ngunit mali sila ng inaasahan, dahil kinarate chop lang ni Dojun si Yang Chokji, para ito ay mahimatay ng ilang minuto. Nagtaka naman si Yang Chokji sa bilis ng ataking ginawa ni Dojun. Habang ito ay napapatumba at nawawala ng malay, ito ay napasabi, ano? Paanong nangyari yon? Napapabuntong hininga na lang si Dojun habang pinagmamasdang nahihimatay si Yang Chokji. Sa pagtambo ni Yang Chokji, bumaba na agad si Dojun sa training field. Biglang-bigla naman ang tatlo, at hindi inaasahan ang ataking ginawa ni Dojun. Sa pagbaba ni Dojun sa training field, ito ay napatingin kay Jung Yang-chul at napasabi, hindi ko siya sinaktan ng malakas. Ilang minuto lang magigising na siya, umakyat naman agad si assistant, para matignan kung ano ang kalagayan ni Yang Chokji. Sa paglapit ni assistant sa walang malay na katawan ni Yang Chokji, ito ay napasigaw, wala siyang nasirang parte ng katawan. Gulat naman si Jung Yang-chul, dahil hindi niya inaasahan na kayang makontrol ni Dojun ang kanyang malakas na kapangyarihan, na halos imposible na ito ay magawa. Napapamura at napapakamot naman si Guak Yang-ho sa kanyang ulo, at hindi inaasahan na kayang patumbahin ni Dojun si Yang Chokji, ng ganun-ganun lang. Habang si Kang Min-hyuk naman ay napatingin kay Dojun, at napasabi sa kanyang isipan, gaya ng naiisip ko. Dagdag pa ni Kang Min-hyuk, habang napapatingin kay Dojun papalabas, iba ang kanyang level kumpara sa amin. Habang naglalakad si Dojun papaalis sa facility, ito ay napasabi, dahil may importanteng appointment pa ako, mauuna na akong umalis. Nang nakalabas na si Dojun sa Hunter Bureau, ito ay agad pumunta sa kanyang trabaho, para tuparin ang kanyang binitawang mga salita sa kanyang mga katrabaho, na sila ay iinom magkasama. Kaya wala na silang sinayang na oras, nagmadali na agad silang pumunta sa isang restaurant para mag-inuman. Habang sila ay nagiinuman, napasabi si Kwon Hyuk-soo, sabi ko na nga ba, ang soju na binili ni Chief ay sobrang sarap. Bigla namang napatanong si Leon-hee kay Dojun, wika nito, bakit ka hinahanap ng Hunter Bureau, Mr. Dojun? Huwag mong sabihin sakin na gusto ka nilang kunin, bigla naman kinabahan si Kang Cholsa at Kwon Hyuk-soo sa mga tanong ni Leon-hee kay Dojun. Napasabi naman si Dojun, wala namang ganun, may pabor lang silang hihilingin. Gumaan naman ang pakiramdam ng dalawa sa sinabi ni Dojun. Bigla namang napasabi at napatanong si Kang Cholsa kay Dojun, Dojun. Wag na wag mo kaming iiwan, okay? Napangiti naman si Dojun at napasabi kay boss, oo naman. Nagtaka naman si Kwon Hyuk-soo sa biglang pagpirma ng Magi Guild sa kanila.
Kaya ito ay napatanong habang ito ay kumakain, pero hindi ba nakakapagtaka? Ang Magi Guild ay isang kilalang A-rank guild, kaya bakit nila gustong pumirma ng kontrata sa atin? Kahit na ito ay isang magandang bagay, napasabi naman si Kang Chulso habang ito ay kumakain, nagdududa din talaga ako tungkol doon. Dagdag pa ni Kang Cholsa, sa totoo lang, makikinig ba ang isang A-rank hunter sa sasabihin natin? Ngunguso lang sila at magkikiskis ng mga dila sa atin. At may kakayahan din ang Magi Guild na gawin iyon, wika ni Leon He. Sumang-ayon naman si Kang Cholsa habang napapakamot sa kanyang ulo. Dagdag pa ni Kang Cholsa habang napapatingin kay Dojon, oo nga pala, si Dojon ang in charge kay Miss Yeji, at Yu Jang-ho sa Magi Guild diba? Oo tama ka dyan, wika ni Dojon, napasabi naman si Kang Cholsa, siguraduhin mong hindi mapapahiya si Miss Yeji. Pero dahil magiging body na tayo ng Magi Guild, siguradong kikiligin din siya diba? Natuwa naman ang tatlo sa kanilang pinag-uusapan, nagpatuloy ang kanilang usapan at inuman, hanggang sila ay malasing at mapagod. Kinabukasan sa kanilang trabaho, kinuwento nila ang lahat kay Cho Yeji tungkol sa pagpirma ng Magi Guild sa kanila, at paghawak ni Dojun kay Ju Young Ho. Nang ito ay narinig ni Cho Yeji, hindi niya ito ikinatuwa. Napasabi na lang ito habang napapanguso, hindi ko ito gusto. Kaya nagulat si Kwon Hyukso at napatanong, mali ba ang aking narinig? Ganun din si Kang Cholsa na biglang-bigla, at hindi mapakaniwala sa kanyang naririnig. Dahil doon napatanong si Kwon Hyukso kay Cho Yeji, wika nito, teka. Ano ang ayaw mo? Napasabi naman si Cho Yeji habang ito ay naiinis, ang ibig kong sabihin poprotektahan ko si Mr. Lee, para hindi na natin kailangan pa ng ibang mga recruit. Napasabi naman si Kwon Hyukso, habang pinapaliwanag ang sitwasyon ni Dojun, kahit na malakas ka, hindi mo mahaharangan ang 10 kamay gamit ang isa. Hindi na lang sumagot si Cho Yeji, napatingin na lang ito sa kanyang ibaba, habang napapanguso sa inis. Dagdag pa ni Kwon Hyukso, ano ang gagawin ni Dojun, kapag sumulpot ang halimaw sa kanyang likuran? Napasabi na lang si Cho Yeji sa kanyang isipan, habang inaalala ang nakaraang raid nila sa dungeon, kung iisipin ko ang nangyari ilang araw na nakalipas, tama nga ang sinabi ni Mr. Kwon Hyukso. Dagdag pa ni Cho Yeji habang baka sa kanyang mata ang kalungkutan, pero kahit ganun, gusto ko pa ding protektahan si Mr. Lee. Napasabi naman bigla si Dojun, ayos lang yan, si Miss Yeji ay maihahalin tulad na ngayon sa isang A-rank hunter. Napatingin naman si Kang Cholso kay Dojun, at napatanong, hoy, bakit kailangan mong sumang-ayon? Nakangiti namang tumingin si Dojun kay Cho Yeji at napasabi, tama ba, Miss Yeji? Sumang-ayon naman si Cho Yeji habang ito ay namumula at kinikilig. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, parang masyado na namin siyang ini-spoil, pero okay lang dahil bata pa naman siya. Napangiti na lang si Kwon Hyukso at napasabi, kung sinabi ni Dojun na okay lang, kung gayon okay lang sa akin. Biglang napatingin ang apat sa pinto, dahil sa pagsigaw at pagtawag ng isang katrabaho ni Dojun kay Kang Cholso. Sa pagbukas nito ng pinto, ito ay napasabi, Chief, ang Magi Guild ay nandito na. Papasukin ko ba sila? Oo, papasukin mo sila, wika ni Kang Cholso. Habang si Kwon Hyukso naman ay nabigla sa pagdating ng Magi Guild, ngunit ito ay napasabi, kung gayon maghahanda ako ng tsaa. Biglang tinaas ni Kang Cholso ang kanyang kanang kamay at napasigaw, Rift Manager. Magtipon. Nang sila ay nagtipon magkakalapit, napasabi si Kang Cholso sa dalawa, mahusay na nagpasya ang Magi Guild na pumirma ng kontrata sa atin, ngunit huwag tayong masyadong magpakumbaba. Dagdag pa ni Kang Cholso, kung sila ay masyadong matigas, ipasa niyo sila sa akin. Hindi ako papayag na mamaliitin nila kayo. Naiyak at natuwa naman si Kwon Hyukso sa mga sinabi ni Kang Cholso sa kanila. Habang si Dojun naman ay natuwa at tumango. Sa pagpasok ng Magi Guild sa loob ng opisina, napatingin si Kwon Hyukso at Kang Cholso sa kanila. Habang palapit ang tatlo sa kanila, napabulong si Kang Cholso sa dalawa,
wika nito, maglagay ng lakas sa inyong mga mata. At huwag kayong kabahan, tumungo naman si Kwon Hyuk-soo kay Kang Chol-soo. Habang si Do-ju naman ay napasabi sa kanyang isipan, habang napapatingin kay Kang Chol-soo, pero parang ikaw ang pinakakinakabahan sa atin. Nagpatuloy maglakad ang Magi Guild patungo kila Do-jun, habang si Kang Chol-soo at Kwon Hyuk-soo naman ay naghahanda sa kung ano ang mangyayari. Sa paglapit ni Han Dong-hyun kay Kang Chol-soo, ito ay napatanong habang nakatingin ng seryoso kay Kang Chol-soo, ikaw ba si Chief Kang? Nasindak naman si Kang Chol-soo at napasabi, oo, tama ka, ako si Chief Kang Chol-soo. Ngunit biglang yumuko ang tatlo sa harap ni Kang Chol-soo at napasabi, kamusta? Kami ang Magi Guild. Nagulat naman bigla si Kang Chol-soo, dahil ang akala niya may gagawin sa kanya si Han Dong-hyun, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay yuyuko at rerespetuhin sila ng Magi Guild, napapanganga na lang si Kang Chol-soo at Kwon Hyuk-soo sa sobrang bigla at gulat.